Ang madilim na enerhiya na bumugso mula sa loob ng pormasayon ay nagtipon sa isang punto sa langit at unti-unting nakuha ang anyo ng Demon Emperor. Isang dambuhalang figure ng Demon Emperor ang nabuo sa himpapawid, naganap na gawa mula sa madilim na enerhiya. Ang clone na iyon na gawa sa enerhiya ay agad na iniunat ang kanyang kamay pasulong at itinuro ang kanyang matutulis na kuko sa Shangxie Tower. Agaran, isang nakalululang madilim na enerhiya ang sumugod patungo sa Shangxie Tower, at hindi mabilang na malalakas na energy beam na atake ang pinakawalan patungo kay Meng at sa tore. Upang maiwasan ang mga energy type na ataking iyon, nagsimulang kumilos ng mabilis si Meng mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, ilang energy attack ang direktang lumapag sa paligid ng Succubus Queen, na nagpabasag sa kalasag na nabuo sa paligid niya. Pagkakita rito, agad na inutusan ng Demon Emperor ang Succubus Queen na lisanin agad ang lugar na iyon. Sa sandaling nakalaya ang Succubus Queen mula sa prison shield ng tore, mabilis siyang tumakas pasulong sa buong bilis ng walang pag-aalinlangan. Bahagyang naiwasan ni Meng ang mga atake, ngunit nang makita niya ang Succubus Queen, agad niyang napansin ang pagtakas nito. Sumabog ang kanyang galit habang galit na sumisigaw, "Gusto mong umalis?" Hindi yan mangyayari. Kasabay nito, mabilis ding sumugod si Meng pasulong sa buong bilis patungo sa Succubus Queen. Pagkakita kay Meng na sumusugod sa kanya, ang clone ng Demon Emperor ay nagpakawala ng isang napakalakas na atake. Sa sandaling naramdaman ni Meng ang paparating na hambulos, mabilis niyang pinaganya ang block skill ng tore, na naging sanhi upang ang madilim na enerhiya ay direktang bumangga sa block shield. Gayunpaman, ang madilim na enerhiya ay napakatindi ng lakas kaya winasak nito ang block skill at direktang tumama kay Meng. Sa sandaling tumama ang madilim na enerhiya kay Meng, may dugong lumabas sa kanyang bibig. Dahil sa malubhang pinsala, nawalan siya ng malay sa loob ng maikling sandali. Sinamantala ang sandaling iyon, mas lalo pang nakalayo ang Succubus Queen sa buong bilis. Nang makita ang pagtakas ng Succubus Queen, galit na sumigaw si Meng mula sa malayo, "Buwisit! Talaga bang makakatakas siya?" Kasabay nito, tumatakbo ang Succubus Queen sa buong bilis, naganap na walang kamalayan na isang malakas na atake na paparating sa kanya. Hindi ito naramdaman ng Succubus Queen. Habang lumingon siya at nakitang hindi na siya hinahabol ni Meng, naisip niya sa kanyang sarili ng may ginhawa, "Sa wakas, natakasan ko na rin siya." Sa mismong sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang atake ng espada ay direktang tumama sa gitna ng kanyang katawan, na humiwas sa kanya ng malinis sa dalawa. Sa sandaling matamaan ang Succubus Queen, naramdaman ito ng clone ng Demon Emperor at nabulong sa tindi ng gulat, "Sword Light, Zhang Yi, buhay ka pa pala." Pagkakita sa nagniningning na liwanag ng espada sa langit, si Meng ay lubos ding natigilan at hindi makapaniwalang nasabi, "Ye God, tunay na bang muling nabuhay ka?" Pagkatapos ay naisip niya sa kanyang sarili, matapos malaman mula kay Muyu ang tungkol sa kasunduan ni God sa nilalang na iyon, "Alam ko nang may pagkakataon siyang muling mabuhay. Hindi ko lang inaasahan na mangyayari ito ng ganoon kabilis." Sa sandaling iyon, isang nagniningning na demon-slaying sword ang lumitaw sa langit, na naglalabas ng nakalululang liwanag na parang kidlat. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng espada, "Zhang Yi, Demon Emperor, maraming taon na ang lumipas. Tunay kang kinasabakan ni Zhang. Kapag ganap na akong nakabalik, tiyak na bibisita ako sa abyss." Pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang espada, na naglalabas ng malalakas na slash type na atake. Paulit-ulit nitong tinamaan ang madilim na katawan ng Demon Emperor mula sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na mga atake ang sunod-sunod na tumama, at ang Demon Emperor ay walang kalaban-laban. Ang tanging nagawa niya ay umungol sa galit habang sumisigaw ng "Zhang Yi." Pagkaraan lamang ng maikling sandali, sa ilalim ng sunod-sunod na atake, ang madilim na katawan ng Demon Emperor ay ganap na nawasak. Walang natira, lahat ay nabura. Nang matapos ang lahat, agad na nag-teleport si Meng sa harap ng espada at nagtanong, "Ye God, kailan ka babalik?" Isang boses ang nanggaling sa loob ng espada, na sumasagot, "Malapit na. Napakahusay mo. Sa mga taong katulad mo, sa wakas ay maaari na akong mapayapa." Habang binibigkas ang mga salitang iyon, naglaho ang espada. Habang pinapanood itong mawala, nabulong ni Meng sa kanyang sarili,
ang Demon Emperor at Sea God ay parehong napakalakas. Tila kailangan ko pang magsumikap ng husto. Pagkatapos yun, ang kwento ay lumipat sa ating bida, na tahimik na bumubulong sa kanyang sarili. Sa panahong ito, sa tulong ng Kunlun Snowgrass at ng Kulang Talisman, nakatapos na ako ng daan-daang dungeons. Sa wakas ay narating ko na ang level 59. Sa sandaling ito, ang antas ng ating bida ay tunay nang umabot na sa 50. Kasabay nito, nakita rin natin ang Demon King na si Hai Tian. Mabilis siyang sumusugod sa direksyon ng ating bida, habang tumatawa at nagsasabing, sa wakas ay nahanap na rin kita, Lin Muyo. Habang nangyayari ang lahat, ang ating bida ay patuloy na naglalakad sa gitna ng bundok ng nyebe, habang kinakausap ang sarili. Kapag narating ko na ang level 60, makaka-awaken na ako ng bagong skill. Ano kayang uri ng kakayahan ang dala ng isang level 60 awakening? Habang bumubulong siya at nagpapatuloy sa paglakad, isang napakalakas na dark energy attack ang biglang sumugod sa kanya sa napakabilis na paraan. Nang maramdaman ang dagsa ng enerhiya, agad na naging alerto ang ating bida. Gayunpaman, sa sobrang bilis ng atake, bumagsak ito sa mismong tabi niya, at ang nakalululang presyon nito ay nagpatalsak sa kanya ng malayo sa sandaling mahadjap siya ng saklaw nito. Habang pilit na nilalabanan ang puwersa ng atake at nakatitig dito, nabigla siyang nagsabi, napakalakas na abyss aura, isa ba itong Demon King? Agad niyang pinaganya ang kanyang skeleton wings at mabilis na lumayo ng kaunti mula sa saklaw ng atake. Maya-maya, ang nakatatakot na presyon mula sa pagsabog ay hamu pa rin. Sa lugar kung saan ito tumama, isang dambuhalang crater ang nabuo, at kahit mula sa loob ng hukay na iyon, mararamdaman pa rin ang malakas na presyon. Nang tumama ang atakeng iyon, lahat ng mga taong malapit doon ay agad na nasawi matapos mahadjap. Ang kanilang mga walang buhay na katawan ay nagkalat sa paligid. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Hai Tian sa harap ng ating bida. Pagkakita sa kanya, naging lubhang seryoso ang ekspresyon ng ating bida at nagsabi, naglakas loob kang pumasok ng walang pahintulot at paslangin ang aking mga kapwa-tao. Habang sinasabi ito, naisip niya sa sarili, ang guro ay kasalukuyang nag-e-explore sa secret realm ng Soul Devouring Beast. Hindi siya makakarating agad, mukhang kailangan ko itong labanan ng mag-isa. Nang oras na iyon, sumugod si Hai Tian patungo sa ating bida upang umatake, habang tumatawang nagsasabi, Lin Muyu, silang lahat ay namatay ng dahil sa iyo. Nang makita ang maraming energy type attacks na sumusugod sa kanya, agad na pinaganya ng ating bida ang mga skills ng Primordial Rune, ang Strong Soldiers at Gathering Force ng magkasabay. Habang ginagawa ito, galit siyang sumigaw, naparito ka ba para mamatay? Pagkatapos magsalita, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay, at sinimulan ding paganahin ang Soul Flame na skill. Nang makita ni Hai Tian na gagamit ng Soul Flame ang ating bida, agad din niyang inactivate ang kanyang susunod na kakayahan. Upang depensahan ang sarili, ginamit niya ang Soul Body Protection at tumatawang nagsabi, talaga bang sa tingin mo ay tatalab pa ang parehong trick na iyan? Sa sandaling iyon, pinakawalan ng ating bida ang Soul Flame ng direkta sa kanya. Nang maabot nito si Hai Tian, nagsimula itong balutin ang kanyang katawan. Sa oras ng pagdikit nito, napasigaw sa sakit si Hai Tian at hindi makapaniwalang umungal, paano ito naging posible? Bakit ang soul attack mo ay mas malakas kaysa noong huli? Namimilipid sa sakit si Hai Tian. Maging ang kanyang soul body protection ay nabigong protektahan siya mula sa soul flame ng ating bida. Kasabay nito, pinaganya ng ating bida ang bone prison na skill. Ang mga cade ng gawa sa buto ay hamaba at pumulupot kay Hai Tian, sinusubukang bihagan siya. Nang makita ang mga cade ng buto na nakapalibot sa kanya kasabay ng atake ng Soul Flame, naging lubhang mapusok si Hai Tian. Sinimulan niyang paikutan ang Black Sky Demonic Spear sa kanyang kamay, na nagresulta sa pagkawatak-watak ng Soul Flame at pagkadurog ng mga bone chains. Anumang kadena na lumapit sa kanya ay agad na nababasag. Gayunpaman, sa panahong ito, nasummon na ng ating bida ang kanyang mga skeleton warriors. Nang makita ang napakaraming skeleton warriors na nakatayo sa harap niya, galit na nagsabi si Hai Tian, sa tingin mo ba ang mga summons na ito na hindi pa man lang umaabot sa level 60 ay kayang tapatan ako?
Kasabay nito, ininsulto niya ang ating bida at mabilis na lumipad paitaas sa langit. Pagkarating sa itaas, pinaganya niya ang kanyang Black Sky Spear Sea skill. Ang kulay ng buong langit ay nagsimulang magbago, at hindi mabilang na mga espadang gawa sa enerhiya ang lumitaw, handang umulan pababa. Sa sandaling ito, ang buong kalangitan ay napuno ng mga energy-made spears, at naghahanda na si Haitian na pakawalan ang kanyang pinakamalakas na atake. Kaya mga kaibigan, dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga sorpresa kaya ang naghihintay sa atin sa susunod? Alamin natin iyan sa darating na episode. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, kaya hanggang sa muli, mag-ingat kayo at paalam.